Mapagpalang araw po, my dear brother and sister. Today is Monday, August 4 sa taon po ng 2025. So this is my 34 prayer and devotion to the Lord, and I'm so very thankful sa 34 days ko na po na panata po sa Panginoon, na pagbabasa, pagbulay-bulay ng kanyang salita. Kaya marami na po siyang ipinakita, marami na po mga milagro na yung inakala ng marami na malaki, subalit kung ating titingnan, yung maliit na bagay ay pwedeng na maging malaking milagro yun sa Panginoon. So update lang sa buhay. So hindi po ibig sabihin na nasa gawain ka na ng Panginoon ay makakaligtas ka na sa mga hamon ng buhay, mga pagsubok. Actually mga kaibigan, kung saan lalapit ka sa Panginoon, kung saan ka magpapagamit sa Panginoon, doon pa yon bibigat at bibigat yung mga trials na iyong kakaharapin, yung mga problema na iyong dadalhin, sapagkat ang Panginoon ay doon niya masusubok yung faith or yung pananampalataya mo kung gaano pa tatagal, no? Parang training din ng Marines, no? Binibigyan sila ng 6 months para sukatin yung tunay at dalisay nilang hallelujah, tunay at dalisay nilang desisyon na pinasok ng mundo ng ganong mga gawain. At update lang po sa mga tulad ko na Kristiyano. So habang papalapit ako sa 40 days ko, na papalapit sa aking puso, na yung mensahe is para talaga sa mga taong seeking yung naghahanap talaga ng ng kapahayagan ng Panginoon sa kanilang buhay, mga purpose ng kanilang buhay. At wala naman tayong ibang purpose, mga kapatid, habang tayo nabubuhay, kundi ang katagpuin at sambahin at pasalamatan ang Diyos. Hallelujah! Habang tayo'y nabubuhay, sapagkat ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Hallelujah! Yung tao lang minsan ang nalilihis ng landas at nawawala sa direksyon ng Panginoon. Kaya yung iba namimiligro, napapahamak ang kanilang buhay. Kung nakasubaybay po kayo, hallelujah, sa aking mga posts, sa aking mga update videos and ministry, sa Facebook ministry ko po, no, doon sa Book of Luke, the story of between rich man and Lazaro, pinakita doon ng Panginoon na dalawang destinasyon lang po pupuntahan ng tao, either heaven or hell lang po. Kaya habang nabubuhay, sikapin po natin na maging tapat tayo, mananatili tayo sa Panginoon, whatever outcomes, overcomes na mga problem, ma-overcomes natin yan sa tulong ng Panginoon. Basta lagi nating tandaan yung pananatiling tapat po, yung susi po para makapagpatuloy tayo. Kaya sabi nga po sa Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat patapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. May promise po ang Panginoon po, yun ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon. Yung ibig sabihin ng buhay na ipinangako niya dito, yung buhay na kailanman po hindi matitibag doon sa kabilang buhay. Kailanman yung buhay na kahit anong problema, hindi na tayo matitinag. Yung buhay na kahit mahirap tayo, ipakita ni Lord kung gaano din tayo kahiyaman, sapagkat kung ikaw Christian at nakakaunawa po ng kalooban ng Panginoon, habang ikay nabubuhay nakasama mo si Kristo, nung panahon niya na si Jesus Christ nandito sa mundo, wala nga siyang sariling bahay, walang sariling kabayo, wala lahat, no? Kung mapapansin mo, kung pag-aaralan mo yung life ni Jesus Christ, no, namuhay siya ng mahirap na katulad natin. Dahil ang totoong kayamanan, mga kapatid, tanggapin man natin at sa hindi, wala po dito sa mundo, kundi nandun yan sa langit, sapagkat yung kayamanan natin dito sa mundo, kung may sasakyan ka, habang tumatagal nasisira yan. Kung may pera ka, pwedeng manakaw yan, pwede kang ma-hold up, pwedeng nakawin yan. At kung may kalakasan ka dito, darating ang oras mo na ikaw ay manghihina, sapagkat nasit na
na plano ng Lord na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay mayroong oras po at mayroong panahon. So, bago po tayo magwakas po, hallelujah, sa devotion sharing ko po na mensahe. Ito po yung mensahe ng Mateo chapter 6 verse 19-21 po, na yung kayamanan po na kailangan nating matamo bilang isang mga Kristiyano is yung kayamanan na nandoon sa langit. Sapagkat sinabi, hallelujah, ulitin ko po, sinabi ng chapter 6 verse 19 and 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may maninirang insekto at kalawang na may makakapasok at na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanang sa langit, at dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. See? So, be happy, be confident, kung ano man ang kalagayan mo sa buhay, sapagkat yung plano ni Lord ay build up tayo, hallelujah, para tayo'y manatili sa Kanya, magsamba sa pangalan ni Jesus at mag-abang sa kanyang pangalawang pagbabalik po. God bless everyone, and sa mga patuloy na naghahanap ng katotohanan para madaig nila yung kanilang magulong buhay, sa mga kaibigan ko, kakilala ko, PM lang po ako sa page. Willing po akong mag-lead, mag-guide po sa inyo. Mag-Bible study tayo for free. Magdadala pa ako ng pagkain para po sa inyo. Yan po yung kalooban ng Diyos sa akin nung nag-commit ako ng 40 days. Sa muli po, God bless and mapagpalang araw.